Hanapin ninyo ang nawawalang tupa. Mapagpalang araw ng Miyerkules, kapanalig. Ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Agustin Zaurong at mga kasamang martir. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan na natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Tinawag ni Jesus ang 12 niyang alagad at binigyan sila ng kapangyarihan sa maruruming espiritu para palayasin ang mga ito at pagalingin ang lahat ng sakit at karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Una, si Simong tinatawag na Pedro at ang kanyang kapatid na si Andres, si Jaime na anak ni Zebedeo at ang kapatid nitong si Juan, sina Felipe at Bartolome, Tomas at Mateo na taga-singil ng buwis, si Jaime anak ni Alfeo, at si Tadeo, si Simong Cananeo, at si Judas Iscariote na magkakanulo sa kanya. Sinugo ni Jesus ang 12 ito at pinagbilinan. Huwag kayong lumiko papunta sa mga pagano at huwag pumasok sa bayang Samaritano. Hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Ipahayag ang mensaheng ito sa inyong paglalakbay. Palapit na ang kaharian ng langit. Hinding-hindi mawawala sa anumang pagtitipon, sa opisina man o sa paaralan, ang attendance check. Para sa isang dating gurong katulad ko, ang attendance check ay hindi lamang bahagi ng classroom routine. Isa itong pamamaraan ng pakikipagkilala sa mga mag-aaral. Sa pagtatawag at paglilista ng pangalan, nakikilala natin ang tao sa likod ng pangalan at kung paano sisibol ang pagkakaibigan at pagmamahalan sa pagitan ng tumatawag at tinatawag. Sa tagpo ng ating mabuting balita ngayon, tulad ng sinumang mabuting guro, tinawag ni Jesus ang kanyang 12 alagad at hinirang sila bilang mga apostol, kanyang mga natatanging pangkat ng mga mag-aaral. Ngunit bago pa man ito mangyari, tinawag na sila ni Jesus sa gitna ng kani-kanilang mga gawait hanap buhay. Halimbawa, ang tandem na magkakapatid na sina Pedro, Andres at si Juan at Santiago na mga mangingisda. Si Mateo na mangangalakal ng buwis. Si Bartolome na nakatagpo ni Jesus sa ilalim ng puno ng igos. At sigurado akong batid na rin ni Jesus kung paano sila papalya bilang kanyang mga tagasunod. Ang pagtataksil ni Judas Iscariote, ang pagtatatwa ni Pedro, ang pagdududa ni Tomas, at ang pagtalikod nilang lahat liban kay Juan na nanatiling tapat sa paanan ng krus. Ngunit alam din natin kung paano nagwakas ang kanilang pananatili sa piling ni Jesus. Di man sila naging perpekto mga tagasunod, sila ay naging tapat hanggang kamatayan. Mga kapanalig, hindi natin kailangan maging perpekto para sumunod kay Jesus. Ang kailangan niya ay mga pusong bukas sa paanyaya at tapat na maglilingkod. Hindi tayo tinatawag ni Jesus na maging matagumpay o maunlad sa mundo. Ang unang tawag sa atin ay maging tapat, sapagkat ang katapatan ay nakaugat sa pag-ibig, at ang tunay na umiibig ay laging nananahan sa piling ng iniibig. Kaya kahit ngayong araw lang na ito, piliin natin si Jesus, ang siyang unang pumilit humirang sa atin, upang matamasa natin ang kaganapan ng ating buhay na tanging siya lamang ang makapagbibigay. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow Paulines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Santa Maria, mahal na Birhen del Carmen, inihahandog namin sa iyo ang aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ang aming mahal sa buhay, pamilya at bayan. Itinataas namin sa iyong pamamagitan
ang aming saya at kalungkutan, tagumpay at kabiguan, kasaganaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman. Maialay nawa ito sa iyong anak na si Jesus upang magkamit para sa amin ng mga pagpapala. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.